Paghahanda ng lupa. Sa buong talinhaga ng mga hasik ay inilalarawan ni Kristo na ang iba't ibang mga bunga ng paghahasik ay nakabatay sa lupa. Sa bawat kaso, ang mga hasik at ang binhi ay iyon din. Kaya nga iniaaral niya na kung nabibigo man ang salita ng Diyos sa pagganap ng gawain nito sa ating mga puso at mga kabuhayan, ang dahilan ay matatagpuan sa ating mga sarili. Ngunit ang bunga o resulta ay hindi wala sa saklaw ng ating kontrol. Totoo, hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Gayon may nasa sa atin ang kapangyarihan ng pagpili at nakasalalay sa ating kapasyahan kung magiging ano tayo. Ang tabing daan, ang batuhan, ang dawagang tagapakinig ay hindi kailangang manatiling gayon. Lagi nang nagsisikap ang Espiritu ng Diyos na sirain ang engkanto ng pagkahaling na nag-uutos sa mga tao na malulong sa mga bagay na makasanlibutan at gisingin ang isang pagnanasa sa di lumilipas na kayamanan. Ang paglaban sa Espiritu ang nagiging dahilan kung bakit ang mga tao ay di nakikinig o kaya'y nagpapabaya sa salita ng Diyos. Sila na rin ang may kapanagutan sa pagtigas ng puso na siyang humahadlang sa mabuting binhi na makapag-ugat at sa pagtubo ng masama na pumipigil sa paglago nito. Ang hardin ng puso ay dapat linangin. Ang lupa ay dapat bungkalin sa pamamagitan ng taimtim na pagsisisi sa kasalanan. Ang nakalalasong halaman ni Satanas ay dapat bunutin. Ang lupang tinubuan at nilaganapan ng mga dawag ay makukuhang muli sa pamamagitan ng masipag at masigasig na paggawa. Kaya nga ang masasamang hilig ng likas na puso ay mapananagumpayan lamang sa pamamagitan ng masigasig na pagsisikap sa pangalan at kalakasan ni Jesus. Inaatasan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta. Inyong bungkalin ang inyong pinabayaang bukiran at huwag kayong maghasik sa gitna ng mga tinik. Mangaghasik kayo sa inyong sarili sa katwiran. Magsigapas kayo ayon sa kaawaan. Ang gawaing ito ay nais niyang magawa sa atin at inihiling niya sa atin na makipagtulungan sa kanya. Ang mga hasik ng binhi ay may gawaing dapat gawin sa paghahanda ng mga puso upang tanggapin ang Ebanghelyo. Sa ministeryo ng salita ay lubhang marami ang pagsisermon at totoong kakaunti ang tunay na puso sa pusong paggawa. Kinakailangan ang personal o sarili ng paggawa para sa mga kaluluwa ng nangawawala. Dapat tayong lumapit sa mga tao ng isa-isa na taglay ang pakikiramay na katulad ng kay Kristo at sikaping gisingin ang kanilang interes sa mga dakilang bagay ng walang hanggang buhay. Ang kanilang mga puso ay maaaring kasintigas ng dinaraanang lansangan at sa malas ay maaaring maging sayang o walang saysay ang pagsisikap na ipakilala sa kanila ang tagapagligtas. Subalit bagamat ang lohika o ang formal na mga simulain ng pangangatwiran ay mabigong makaantig at ang argumento ay maging walang kapangyarihan upang makahikayat, ang pag-ibig naman ni Kristo na nahahayag sa personal o sarili ng paglilingkod ay maaaring makapagpalambot sa batong puso, na anupat ang binhi ng katotohanan ay maaaring magkaugat. Kaya nga ang mga hasik ay may bagay na dapat gawin upang ang binhi ay huwag maalis ng mga tinik o huwag mamatay dahil sa kababawan o kakauntian ng lupa. Sa kapasipasimulaan ng kabuhayang Kristiyano ay dapat turuan ang bawat sumasampalataya ng mga pabatayang simulain ito. Dapat iaral sa kanya na hindi siya basta maliligtas sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, kundi dapat niyang gawin ang buhay ni Kristo na kanyang buhay
at ang karakter ni Kristo na kanyang karakter. Lahat ay dapat aralan na sila'y dapat magdala ng mga pasanin at dapat tumanggi sa likas na hilig. Bayaang matutuhan nila ang pagiging mapalad sa paggawa para kay Kristo, na sinusundan siya sa pagtanggi sa sarili at binabata ang kahirapan na gaya ng mabubuting kawal. Bayaang matutuhan nila na magtiwala sa kanyang pag-ibig at ilagak sa kanya ang kanilang mga kabalisahan. Bayaang matikman nila ang kagalakan ng paghikayat ng mga kaluluwa para sa kanya. Sa kanilang pag-ibig at pagmamalasakit sa mga nawawala, ay mawawala na ang kanilang pagtingin sa sarili. Ang mga kalayawan ng sanlibutan ay mawawalan ng kapangyarihan na makaakit at ang mga pabigat nito ay di na makawawala ng pag-asa. Gagawin ng sudsod ng katotohanan ang gawain nito. Bubungkalin nito ang napabayaang lupa. Hindi lamang nito tatabasin ang mga talbos ng mga dawag, kundi bubunuting kasama ang mga ugat.